Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo ang isa pang magandang dula mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May pangako ang bukas. Nagpakita ka ba? Ikaw na walang ibang ibinigay sa amin kundi puro problema at kahihiyan. Lumayas ka. Nakalimutan ko ng anak kita. At siguro muli ko lang maaalala kapag pati ulan ay nagbalik na sa mga ulap. May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Magandang umaga pong muli sa inyong lahat, mga kaibigan. Narito na po ang ikatlong yugto ng ating espesyal na pagtatanghal bilang pamasko at pangbagong taong handog. Pinamagatang Kapag pati ulan ay nagbalik na sa mga ulap. Dito pa rin sa ating natatanging dulang may pangako ang bukas. Yano. Umiiyak na naman po kayo. Naalala ko lang ang kapatid mo. Hindi natin siya nakasama ng Pasko. Ngayon nagdaang bagong taon, hindi pa rin siya umuwi. Siguro mas masaya siyang mag-celebrate ng Christmas at New Year na kasama ang kanyang mga barkada. Pero papaano ang kanyang pag-aaral? Buti na lang. At ngayong panahon nakabakasyon ng klase nila. Ma, sinabi ko naman po sa inyo noon pa. Nag-enroll lang si Kuya at pumasok ng ilang linggo. Pagkatapos hindi na umattend ng klase. Paano kita paniniwalaan? Araw-araw siya umaalis ng bahay at binibigyan ko ng allowance. Pati na kung ano-ano pinagkakagastusan sa mga school projects nila. Lahat naman po yun ay mga dahilan lang ni Kuya. Kaya kailangan niya ng pera dahil sa barkada at sa mga bisyo nila. Yano, pwede ba? Tigilan mo na paninira mong yan kay Pucholo. Hindi ko po siya sinisiraan, Mama. Sinasabi ko lang po sa inyong totoo. Puro pagbubulak-bulang ho yan si Kuya sa school. Matagal na siyang hindi pumapasok. Kaya wag na kayong mag-expect na makakapasa siya. Hindi. Ayoko maniwala sa mga sinasabi mo. Ayoko! Sobra-sobra po ang pagtitiwala niyo kay Kuya. Maski nakikita ninyong kanyang mga diferensya at pagkakamali, nagbubulag-bulagan lang po kayo. Mahal ko ang kapatid mo! At dahil po sa sobrang pagmamahal ninyong yan kay Kuya,
Kaya tuluyan ang masisira ang kanyang buhay at kinabukasan. Ako pa ba ngayon ang sinisisi mo? Ako pa! Ang sinisisi ko ay ang sobrang pagmamahal ninyo sa kanya. Kasalanan ba mahalin ko ng gusto ang kapatid mo? Kasalanan ba yon? Hindi po kasalanan ng magmahal ang isang ina ng kanyang anak. Kaya lang dapat ilagay po ninyo sa lugar. Nasanay na si kuya sa mga pagsunod ninyo sa kanyang layaw. Na ultimong sarili ninyo ay nakakalimutan na ninyong alagaan at mahalin. Dahil na ibuhos na ninyong lahat kay kuya. Sa kanya na lang umiinog ang mundo ninyo eh. Ngayon, anong resulta sa sobrang pagmamahal ninyo sa kanya? Ano po, Mama? Yun ang nagtutulak kay kuya para patuloy siyang gumawa ng kalukuhan. Dahil alam na alam niyang kahit anong mangyari, hinding-hindi ninyo siya pababayaan. Nakahanda akong lagi siyang damayan at suportahan. Dahil tulad mo, anak ko siya. Magkapatid kayo. Hindi ko magagawang tikisin si Pocholo dahil isa akong inang lagi nakahandang magmahal para sa kanyang anak. Huwag ka nang umasang lagi tayong uuwian ng anak mo. Melchor, anong... Nakita mo naman. Maski kontakin mo ng kontakin, hindi ka sinasagot. Talagang desidido siyang dumistansya sa atin. Kaso nag-aalala ko, Melchor. Baka kung ano na nangyayari sa kanya. Lagring sanayin mo na ang sarili mo. Dahil kahit ano pang gawin natin, talagang pasaway ang ating panganay. Hindi man lang siya tumulad sa bunsong kapatid niya. Siya matino. Pinagbubuti ang kanyang pag-aaral. Kaya natitiyak kong magiging maayos at magandang future ng anak natin yan. Bogs, kailangan ko kayo ng barkada. May plano ako. Anytime, basta ikaw. Nasa likuran mo kami lagi. Hindi ba't ang motto natin ay one for all and all for one? Bakit, Cholo? Ano bang plano mo? Si Rachel. Akala ko ba iniiwasan ka na ng chick mong yun? Ganun na nga. Ayaw sagutin ng mga tawag sa cellphone. Nakakailang text na ako pero hindi nagre-reply. Masama yan ah. Mukhang desididong layuan ka. Hindi niya magagawa yun. At sa binabalak kong to, wala siyang kawala. Anong ibig mo sabihin? Tudukutin natin si Rachel! Ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Napapansin ko lang, Lagring. Ilang araw mo na ako hindi kinikibo. Kahit magkasama tayo ni Nayano sa pagkain, hindi mo ako binabati. Gusto kong mag-usap tayo magkasama. Hindi mo maiintindihan ang damdamin ng isang ina, Melchor. Ilang buwan nang hindi umuwi si Pocholo. Pero sa'yo, parang baliwala lang. Ganoon ba ang pag-aakala mo at pagkakakilala sa akin? Oo, tama ka. Nakikita mo na parang baliwala sa akin ang wala dito si Pocholo. Yun ang naoobserbahan mo, pero subukin mong buksan ang puso ko. At alamin mo kung ano ang totoong nasa kalooban nito.
Melchior, katulad mo, nasasaktan din ako, Lagring. Nasasaktan din ako. Nagkataon lang na isa kang babae kaya nailalabas mo ng buong lahi, ha? Ang anumang namamayani sa kalooban mo. Ang kung anong tunay mong nararamdaman. Pero ako lalaki, Lagring. Isang lalaki. Isang amang nagdaramdam at nasusugatan din ang puso sa ginagawa ng ating anak. Nangungulila din kapag wala siya sa loob ng pamamahay na ito, pero hindi ko magawang ipagsigawan o ipahayag ang nadarama kong ito, lalo na sa anak natin si Pocholo. Lagring, nag-aalala din ako. Kaso ayoko lang isipin niyang kinukonsenti ko ang mga kalokohan niya. Dala-dala niya ang pangalan ko. At gusto kong pagmalasakitan niya ito. Gusto kong ikarangal niya ito. Gusto kong gumawa siya ng isang bagay na ipagmamalaki ko. Kaya lang, Lagring, wala! Wala talaga! Maski anong pangaral, kahit anong pagsisikap ang gawin ko, hindi tumatalab sa kanyang utak, sa kanyang puso at kalooban. Wala pa rin siyang pagbabago, Lagring. Patuloy niyang pinaiira ng katigasan ng kanyang ulo. Nakailang iskandalo na ba siya na tayong siyang lagi pinag-uusapan at sinusumbatan? Dahil siguro akala ng iba hindi natin ginagampanan ng buong husay ang tungkulin natin bilang kanyang mga magulang. Doon sila nagkakamali dahil ako hanggat maaaring walang ibang hangad kung hindi ang ikabubuti ng ating anak. Kaso, anong magagawa ko kung siya na mismo ang nagpapakasama? Lagring, mahal ko rin si Pocholo. Mahal ko ating anak. Pero ito ang klase ng pagmamahal na ang tanging hangad ay ang mapatino at mapabuti siya. Hindi ang klase ng pagmamahal na magsisilbing daan upang siya'y mapariwara. Anak, malalim na ang gabi. Mama. Bakit hindi ka pa magpahinga? Dito lang po muna ako sa balkon. Hindi pa rin ako dinadalaw ng antok. O siya, sige, ikaw ang bahala. Maiwan na kita. Hanggang kailan ko ba magagawang iwasan si Pocholo? Sa totoo lang, mahal ko naman talaga siya. Kaso, bakit hindi niya magawang magbago? Aisha, ayun. Sino Pocholo? Patungo sila dito. Bakit kaya? Rachel. Pocholo, bakit? Anong ginagawa niyo dito? Bogs, kayo nang bahala. Sumama ka sa amin! Bitawan niyo ako! Anong gagawin niyo sa akin, ha? Sumama ka ng mahusay. Ano ba? Walang mangyayari sa kapapalag mo. Mama! Tulong! Tulungan niyo ako, Mama! Tumigil ka na, dali! Mga kasama, biskutin natin! Hindi! Ayoko sumama sa inyo! Bitiwan niyo ako! Ayoko, Mama! Ma! Saklolo! Saklolohan niyo po ako! Sige, bilis! Saka nyo na yung sa kotse. Sakay na natin! Ayoko sabi! Bitiwan niyo ako! Ayoko sumama sa inyo! Ayoko! Diyan sa loob! Ayoko! Rachel! Nasaan ka na? Rachel! Sibat na tayo, bilis! Mama! Rachel! O Diyos ko! Tinukot ang anak
ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May Pangako ang Bukas. Pwede ba? Tumigil ka na nga sa kakangangal mo. Wala ka na magagawa. Mansyolo, pabayaan mo na akong makauwi sa amin, please. Ano ako? Ulol? Di mga kapal eh. Para pag pinalaya ka namin, irereklamo mo kami at papakulong. Wala ka na bang alam gawing matino sa buhay mo? Tama ka. Ganun nga ako. Bad guy! I hate you! I hate you! Halika nga. Mahalin mo ulit ako, Rachel. Mahalin mo ko. Nagpapantasa ka lang dahil wala na akong planong mahalin ng isang kasing sawang tulad mo. Ganun ba, ha? Ganun ba? Sarap pa rin itong boobs mo. Hayop ka talaga! Hayop ka! Hayop ka, Mansyolo! Hayop ka! Hayop! Sino kaya itong aga-aga eh? May bisita raw kami, sabi ng katulong. Ilabas ninyo ang anak ko! Ano? Palabasin ninyo ang anak ko, Rachel! Dinukot siya kagabi ni Pucholo! Nagtanong-tanong ako kung saan kayo nakatira at sumugod ako dito! Teka, sandali! Ang mga pulis kagabi pa sila naghahanap, pero wala pang resulta! Malakas ang kutob kung narito siya sa pamamahay ninyo! Ale, matagal nang hindi umuwi dito ang anak ko. Sinungaling! Konsentidora! Rachel! Anak! Rachel! Ale, sandali nga ho, sandali lang. Pwede ba tumigil ka sa kasisigaw? Pucholo! Wala ka sa sarili mong pamamahay. Ilabas mo ang anak ko! Pucholo! Walang hiya ka! Ilabas mo si Rachel! Halika nga! Bitiwan mo ako! Sigaw ka na, sigaw! Bitiwan mo ako! Rachel! Anak ko! Pucholo! Ilabas mo si Rachel ko! Sandali! Pucholo! Pwede ba? Tumigil ka na? Wala dito yung mga hinahanap mo. Wala dito ang anak ko si Pocholo at maging ang Rachel na hinahanap mo. Sinungaling! Hindi ako naniniwala sa'yo. Anong klase ka bang ina? Mga baho at kabulukan ng anak mo pinagtatakpan mo? Hoy! Dahan-dahan ka na pananalita mo, ha? Dahil nasa loob ka ng aking pamamahay! Wala akong pakialam! Basta ibalik ninyo sa akin ang anak ko! Dahil kung hindi, pagbabayaran ninyo ang lahat ng ito! Huwag mo kaming tatakutin. Hindi ko kayo tinatakot! Dahil talagang gagawin ko! Magdedemanda ako! Ay, di magdemanda ka hanggang gusto mo? Napakawalang kwenta ninyong ina! Hanggang kailan ninyo kukonsintihin ang isang walang iyang anak na katulad ni Pocholo? Pwede ba tama na? Umalis ka na! Alis! Hindi ako aalis hanggat hindi ko kasama ang anak ko! Rachel! Rachel! Wala sabi dito ang anak mo! Pocholo! Ilabas mo ang anak ko! Pocholo! Ay, lintik ka! Ikaw lumabas ang bahay ko! Labas! Lumabas ka rito! Lumabas ka! Halika! Pocholo! Ang anak ko! Ilabas mo na! Sinabi Ilabas mo na si Rachel! Nadinikit! Ano ang mangyayari sa tagpong ating iniwan? Ang dulang inyong napakinggan
ay mula sa madamdaming panulat ni Salvador M. Royales. Samantala, ang mga nagsiganap sa ating pagtatanghal ay sina Dante Castro sa papel na Melchor, kasama sina Susan Robles, Vilma Borromeo, Stephanie Andriano, Ian Miranda, Renz Ibanez at Owen Eric Valencia. Sa mahalagang papel bilang Pocholo, John Eman June Dante. Dilapatan ng tunog ni Jerry Mutia. Sa musika ni Buboy Salonga. Superbisyong teknikal ni Eric Lucero. Ito'y sa pinagsamang direksyon ni Phil Cruz at Salvador M. Royales. Ito po ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nag-aanyayang huwag po ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan ang mga lalalabipang maiinit na kabanata ng kasaysayang ito. Kapag pati ulam ay nagbalik na sa mga ulam. Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, may pangako ang bukas.